Good morning! It's Saturday once again, 11 o'clock in the morning, and it's time for our medical pearls. Ito po ay mga kaalaman para sa ating layman o sa ating mga kababayan na merong problema sa urology or mga organ system sa daanan ng ihi at sa reproductive tract ng isang lalaki. Okay, since inano natin na ang October is infectious, lahat ng infeksyon sa daanan ng ihi, pag-uusapan po natin at sa reproductive area ng isang lalaki. Okay, so sit back, relax, and pag-usapan na natin ang topic for today, which is, next slide please, sexually transmitted infections. Ito po yung mga infeksyon na nakukuha sa pagkokontak ng isang lalaki at ng isang babae, or hindi lang ng isang lalaki at ng isang katunggali. It could be same sex, it could be different sex. Kung iba-ibang klasing kasarian. Okay? So, yun po ang topic natin for that day, sexually transmitted infections. Okay, next slide. So, pag pinag-usapan po natin ang sexually transmitted infections, yun po yung mga infeksyon na nakukuha natin sa pagtatalik. But, katulad ng definition ng rape, hindi lang penetration ng sexual organs ng isang tao. Pwede makuha sa ibang paraan, which is pag-uusapan po natin later on. And of course, pag ang pinag-uusapan are the genital areas or the reproductive area ng isang tao, pagdating sa lalaki, dito po pumapasok ang isang urologist, which is a surgeon and nagpakadalubhasa sa field of urology, yung daanan ng ihi ng babae at saka ng lalaki, and the reproductive organs of the males. Okay. So maliwanag na po. Next slide, please. So paano po? Katulad ng sinabi ko, sexually transmitted infections ay nakukuha sa sexual contact. Paano po yung mga sexual contact? Hindi lang po sa ari, pwede din po sa lips, pwede din po sa mga hawak-hawak, pwede din po sa ibang opening ng ating katawan. Okay? As long as it is through a sexual process. Okay, next. So ano po yung mga pwedeng maramdaman ng isang tao na nagkakaroon ng infeksyon sa pamamagitan ng pagtatalik? Number one, pwede kadalasan nagkakaroon ng tinatawag nating dysuria or painful urination, or sa Tagalog, balisawsaw. Okay? Pag ihi niya, minsan may hapde, or minsan may mainit, or minsan sa dulo na lang yung hapde. And siyempre, pangalawa, minsan talagang merong discharge or may nana na lumalabas sa urethra or sa daanan ng ihi ng isang lalaki. Pwede rin po ito sa isang babae. Okay? So, yun po yung tinatawag nating may tulo. Okay. So, yun po ang isang discharge. Hindi lang kailangan nana, minsan medyo sasamahan pa ito ng dugo. Ganon. So, basta may lumalabas na secretions sa urethra or sa labasan ng ihi ng isang tao. Pangatlo, pwede rin po ito mag-present as sores or bumps.
Ibig sabihin, pwedeng may sugat doon sa ari ng isang tao. Or pwedeng mga parang namamantal lang doon sa ari. Pwede rin po yung sugat sa bibig, sa lips, or doon sa anal fissure, yung sa labasan sa puwet. Pwede rin po magkaroon ng ganon. Mga sugat-sugat, yun, mahirap gumaling. Pwede ho itong sugat na to ay painful, pwede rin naman painless. Wala kang nararamdaman. May makikita ka lang sugat. So pag may mga ganon, huwag niyo kung babaliwalain. Okay. Pang-apat, pwede hong mag-present as kulani. Yung mga enlarged lymph nodes, lymph adenopathies. Kulani ho, pwedeng kulani sa singit, sa puson, sa leeg. Basta may makikita kayong kulani, huwag nyo rin ho babaliwalain yun. Okay? Panglima, dyspareunia. Ibig sabihin, painful sa ari, lalo na pag nagtatalik. Pag nagtatalik, masakit, dyspareunia. Okay, syempre naman, alam nyo na merong problema pag kayo ay nakikipagtalik at merong masakit. Pag ganun, huwag niyong babaliwalain. Next, unusual odor or hindi siya mapanghi. Bakit? Malansa. Something na mabaho na hindi mo ma-describe kung bakit merong mabaho doon sa ari o sa singit o doon sa bibig ng isang tao. Next is itchiness. Merong kati-kati. Parang pag-ihi niya, merong kati sa dulo. Nangangati. Or nakakakiliti. Or doon sa mga singit-singit, merong makati. Or sa labi, merong makati. Or sa lahat-lahat naman, flu-like symptoms. Yung parang lalagnatin, masakit ang katawan, yun pa talaga pag ibig sabihin, pinabayaan nyo na ng matindi at hindi nyo pinapansin, pwede siyang lumala at lumabas na parang flu-like symptoms. Kaya pag meron kayong nararamdaman ng mga ganitong pakiramdam, dysuria, discharge, sore bronchs, merong kulani o merong pain on sexual activity, may naaamoy kayong kakaiba doon sa inyong ari, merong makati or merong nilalagnat na wala naman kayong ubo. Hindi naman kayo nagtatay, wala namang masakit pero nilalagnat kayo, masama ang pakiramdam nyo. Huwag niyo hong babaliwain. Punta na kayo sa pinakamalapit niyong doktor. Lalo na pag alam nyo meron kayong sexual contact with other persons na hindi nyo kilala 3 days, 2 days ago, or kahit 1 month ago, wag niyong babaliwalain dahil this could be a sexually transmitted infection. STI. Dati-dati, ito po yung sinasabi nating STD, sexually transmitted diseases. But ngayon, binago na po para mas tumpak sa pangalan ng sakit, it's sexually transmitted infection. Okay. Next slide. So, katulad ng sinasabi ko, huwag niyo hong babaliwalain. Kahit na sinong doktor, pwede niyo hong lapitan. Pero, pag ang duda niyo ay STI, pinakamaganda na po, lumapit kayo sa espesyalista, which is isa sa mga linya yan ng isang urologist. Okay, for example, pinag-uusapan natin sa mga STIs are the gonorrhea, yung sinasabi nating GC. Okay, it's transmitted through a sexual contact. It's either through the vaginal area or the anal canal or oral, pwede hong sa bibig.
Alam niyo naman ho, iba-iba ang gusto, iba-iba ang mode of sexual contact ngayon ng mga tao. It's either a direct contact or yung mga nirarab lang. And kadalasan din, pwede rin humangyari to sa MSM. Nauuso po ngayon yung mga MSM, men sex with men. Okay, so pasensya na po dun sa mga bata, medyo may pag-uusapan po tayong medyo masyelan, kaya kung pwede, para sa mga adults lang po ito. Okay, so yun po yung example ng mga sexually transmitted infection. Okay? So mag-iingat po kayo, lalo na pag hindi nyo kakilala ang inyong magiging partner. Okay, next slide please. So paano ho inaalam ito? Number one is, syempre, since ang problema ay masakit ang pag-ihi, urinalysis. Ipa-examine natin ang inyong ihi. Ito po ba ay +2, +3, +4 ang protein? Ibig sabihin, lahat po kasi ng mga latak-latak, secretions, yung nana, yung dugo, are all proteins. So, pag inaksamin ang ihi, usually nagpa-positive ang protein sa urine. Isa pang tinitingnan are the pus cells or yung nana. Kadalasan pag merong sexually transmitted infection ay nagkakaroon ng nana sa ihi. Third is the RBC or the red blood cells. Dahil siyempre infection, may namamaga, namumula, or inflammatory, merong dudugo, meron at meron. Okay? So, magkakaroon ng presence of RBC sa urine. Okay. Isa pang tinitingnan po are the bacteria. Minsan dahil nga may infection, pagsilip sa microscope, merong mga gumagalaw buhay na bacteria. And isa sa common nito are the Trichomonas species. Yun po, makikita natin na merong mga gumagalaw sa ihi. And para makita talaga, mas maganda mag-gram stain ang isang ihi ng pasyente. Yun yung tinatawag gram staining. Because there are bacteria who are gram-positive and gram-negative bacteria. And most common ng STIs, gonorrhea, are gram-negative intracellular cocci o bacilli. Okay? Yan po. So, tinitingnan din po yun, importante yung gram staining ng ihi or ng discharge ng isang pasyente. Okay. Next slide. So, there are a lot of specific tests. Number one sa specific test ay yung tinatawag na NAAT, Nucleic Acid Amplification Test, using urine to test for gonorrhea and chlamydia. Yon, pag talagang malaki ang suspicion at walang pinapakitang specific diagnosis, pwede ho natin gawin to. Yung NAAT. Isa pong common din yung dating tinatawag nating VDRL or the Venereal Disease Research Lab Test for Syphilis or the RPR, Rapid Plasma Reagin. Ito po yung mga test naman sa specific test for syphilis. And isa pa ho is the TPPA, Treponema pallidum passive particle agglutination. Yun naman po ay para naman specific for syphilis. There are a lot of specific tests, katulad yung test sa HIV, yung test naman sa iba-ibang sexually transmitted infection. Of course, since merong
specific na problema, for example, tulo, mas maganda po magkaroon ng urethral swab. Ito po yung magpapasok ng cotton pledget sa daanan ng ihi at kukuha doon ng sample para ipa-examine natin. Yun po yung pagkuha ng culture for urethral discharge or through a urethral swab. Okay? Next slide. So, paano mangyayari? Kahit na sinong doktor, kaya niya kung gamutin ang sexually transmitted infection. Ang importante lang po, pumunta kayo ng maaga sa doktor. Karamihan ng problema sa mga pasyente ko, pagpunta nila sa isang doktor, pagkaraan na ng 2-3 linggo. Which is, marami na kong problema. And, syempre, nahihiya kasi sila, hindi kaagad lumalapit sa doktor. Because pag hindi pa rin gumagaling, pag nabigyan na ng treatment ng isang general practitioner or yung family doctor natin, that would be the time na lumapit na kayo sa isang specialist or sa isang urologist for the specific treatment. Okay? Dahil, syempre, as a urologist, kami ang specialista dyan sa field na yan, marami pa ho kaming pwedeng gawing specific test and marami pa ho kaming pwedeng treatment na ibigay sa isang pasyente with STI. Ang kagandahan po nito, STIs usually are medical management. Kadalasan nakukuha ho ito sa gamot. Wala akong operasyon. Rarely mangangailangan ng operation pag ito ay nagkaroon ng komplikasyon na. Like urethral strictures. Yun po, pag kumikipot na dahil sobra nang namaga ang daanan ng ihi, yun, kailangan na kami gumawa ng surgical procedures. Pero as much as possible, punta kayo sa doktor na maaga para magamot ng maaga, maiwasan natin ang mga komplikasyon na pwedeng dalhin ng isang sexually transmitted infection. Yan. Okay? So maliwanag po yun. Pag kayo ay merong problema sa STI, huwag niyong itago, huwag kayong mahiya sa doktor. Kasi habang tumatagal, magkakaroon ng komplikasyon, lalong mahirap gamutin, lalong masakit ang inyong pagmararanasan. Okay? So next slide please. After the treatment, prevention. Siyempre, iwas-iwas. Safe sex, yung laging-laging sinasabi, safe sex. Huwag kayong basta-basta kunwari nalasing at makikipagtalik and pag hindi nyo kahit kakilala nyo or kahit hindi nyo kakilala, safe sex pa rin. Laging may protection. Okay? And kabilin-bilin ko, early diagnosis and treatment. Okay? Kailangan pag may naramdaman, takbo ka agad sa isang doktor. Kahit na sinong doktor, alam niya i-diagnose, alam niya i-treat ang STIs. Okay? Yun nga lang, pag siyempre, hindi ka na gumaling in 3 to 5 days, that would be the time to look for a specialist. Dahil marami hong specialista ang pwedeng mag-treat sa STI. Number 1, urologist. Number 2, OBGYNs para sa babae. And the infectious specialists, kayang-kaya din po nila i-treat ito. Now, pag meron ng complications like urethral strictures, may mga kumipot na sa daanan ng ihi, that would be the time na urologist na lang ang inyong pwedeng lapitan. And there are a lot of urologists sa buong Pilipinas. Simula
Apare hanggang Mindanao, hanggang Zamboanga, marami na hong urologist ngayon. Kayang-kaya na ho kayong gamutin. And ang kagandahan po sa urology, na i-maintain namin yung standard mode of management. So, pare-pareho ho kaming kaalaman tungkol sa pag-manage ng mga problema sa urology. So, kahit na sinong urologist ho ang lapitan ninyo, pare-pareho po ang mode of management na sinusunod namin. Okay? So, yun po. Prevention, safe sex. Hindi ko sinasabing huwag kang makipag-sex. But, you can do it, but do it safely. Then, early diagnosis and treatment. Huwag ho kayong mahihiya. Naandyan na po yan. Kailangan pong gamutin dahil baka makahawa pa kayo sa iba. Okay? Next slide. I think yun lang po. Maraming salamat. Hayaan niyo po akong banggitin yung mga nag-comment, yung pumasok sa atin. Meron ho tayong, naku, ang dami-dami naman, 168, hindi ko masabi lahat. Hello na lang. Ito yung mga nauuna. Boyet Delagua, hello. Kumusta ka na? Thank you for watching. Number 2, si Detty Weber. Thank you for watching. Si Claire from Orlando, hello. Kumusta na? Sino pa po? Hindi ko mabuksan. Si Baby Serenado, hello. Rachel Ann, thank you. Dr. Deans, hello. Michi Wabas, hello kayo dyan sa Cebu. Jelen Marquez, anak ko Jelen, super grabe ang inyong bakasyon. Hanggang ngayon, nasa States pa rin kayo. Ito po ang isang kaibigan ko na talagang umiikot sa buong mundo para lang maglustay ng pag-ibig sa kanyang asawa. Yan. Talagang pumunta sila ng Europe, pumunta ng Canada, pumunta ng US. Hanggang ngayon, hindi pa ho umuwi. Nandoon pa ho sila sa States. Ingat kayo dyan. Alam ko malamig na sa States. Jen, si Duana, Roque, thank you. Cindy, hi Cindy. Kita tayo minsan, tagal na natin din nagkita. Then si Ariel Nunez. Thank you very much. Ang dami-dami hong nagbumabate. And isa sa mga boss ko, si Bril Vargas. Boss, kumusta ka na dyan sa Pampanga? Then si Roger Abellana, si April. Hello, Belen Osierto, June, Cheryl Favorito, hello. Si Christine Awitin, hello. See you soon. Jinky Sibang, ito pa, isang milyonaryang kaibigan ko. Ingat ka lagi sa inyong mga biyahe. Then, isa sa mga idol kong pasyente na talagang very successful, si Menchi Francisco. Ma'am, kumusta ka na? Ingat ka lang dyan. Huwag ka masyadong magbibilang ng pera. Okay? Suset Herrera. Suset, nagkita pa lang tayo lately. Ingat ka lang dyan. Alagaan mo ang iyong baby. Si Danny Tagli from Cebu. Hello. Robert Calderon from Australia. Umiikot ka rin. Kumusta na? Malamig ba sa Australia ngayon? Then, Elvira Altis, Adrian Reyes, Jem San Gregorio. Ito po yung isang kaibigan ko pa, tagal ko na hindi nakikita. Marami pa hong iba. Gustong-gusto kong batiin kayong lahat. Pero nakakahiya na. Matagal na tayo. As we go on, please follow and make comments on our medical pearls
sinasagot ko as much as possible. Then, para naman maipaliwanag natin sa ating mga kaibigan kung ano yung mga topic na pag-uusapan natin, katulad dito sa sexually transmitted infection. And huling paalala, safe sex, and kung pwede, huwag mag-atubili, lumapit ka agad sa doktor pag merong nararamdaman. Okay? So, see you next Saturday, 11 o'clock in the morning. Bye-bye!